Magandang araw sa inyo mga boss. So, pag-usapan natin ngayon yung magkano ba talagang basic salary ng isang technician dito sa Saudi Arabia. Nung nag-apply kasi ako boss sa 2000 mga 2017, around 2017 to 2018, gano'n yun. Marami kasing applyan dyan mga boss sa may dyan sa may Quirino Avenue, sa may LRT station. Maraming mga agency dyan. Sa may Padre Paura, maraming mga agency dyan. Marami dyan, sa Hilpuyat marami dyan, maraming mga agency dyan. So, ano lang ginawa ko nun pasa lang ako ng pasa ng resume mga boss. Sige lang, pasa lang ako ng pasa. Tapos sa mga job online din mga boss, nag din ako doon. Din ako doon. Nag-submit din ako ng resume din sa mga online. Malakas ang hangin mga boss. Tapos yun, naghintay lang ako ng may mga tumatawag sa akin, nag-i-interview. Dami, sunod-sunod na, siguro mga 1 linggo. Dami na, may mga tumatawag na sa akin na interview, puro interview. Tapos bawat interview sa akin, tinatanong ko kung magkano yung basic salary nila, kung magkano yung offer nila. Nung may mga nag-offer sa akin ng 2,000 riyal, 1,800 riyal. Yung 1,800 mga boss, kumbaga sa Pilipinas nasa lang yun, mga 25,000 siguro. Pagka 2,000 riyal, abot ng mga 30,000, mga 2,000 yun, 2,000 riyal. Kasi ang isang riyal dito sa Saudi Arabia maabot na ng 15 pesos So sa 1,000 di 15,000 yun. So sa 2,000 di 30,000 yun mga boss. Hanggang sa may tumawag sa akin isang agency. Sabi niya, "Sir, pwede ba kayo ma-interview? Punta kayo dito." Interview lang sana kayo kasi available yung employer. So pumunta ako doon. Ang tinanong niya ako kung magkano yung demand ko na sahod. Sabi ko 2,500. Ang sabi, first time ka pa lang naman. So far kasi mga boss, yun lang yung agency na nag-offer na mataas-taas. Kasi yung iba pag nakakausap ko hanggang 2,000 lang yung sinabi ko na din, itong agency na to, nung sinabi ko na 2,500, sabi niya, punta kami na dito, pag-usapan natin. Tapos yun, pumunta ako doon. Sabi niya na nung nag-usap na kami, sabi ko 2,500. Tapos sabi niya first time lang, wala pa kami, di pa mag-offer di pa magbibigay yung employer ng 2,500 sa first time. Sabi ko magkano lang yung kaya nilang magkano lang yung kayang i-offer ng employer. Ang sabi sabi niya ng agency, sige, try namin kausapin na baka pwede 2,300 ka, 2,300 riyal. So sabi ko, kinuwenta ko na yung 2,300. So lampas na ng 30,000. So abot na ng mga 35, 36. Di sabi ko sige ho sir, niyo lang ho, kausapin niyo po kung payag sila. Di okay, tatanggapin ko yung offer, tanggapin ko yung trabaho, pirma ko ng kontrata. Iyon, nung pag-uwi ko ng bahay, maya tumawag. Sabi niya sige, okay na, punta ka na dito sa next week, magpirma ka na ng kontrata, tapos mag-medical ka na. Ang sabi sa akin,
ang sabi sa akin, prepare ka na pang medical na mga siguro mga ano yun, magkano rin, mga 15, 15,000, abot ng mga 15,000 yun. Sabi ko hindi na ako, sabi ko sir, wala kasi ako panggastos, sabi ko wala akong panggastos sa medical, kung pwede sana i-shoulder nyo na lang lahat, o pakisabi na lang sa employer na i-shoulder na lang nila lahat, kasi wala akong pang medical. Tapos iyon, sabi niya yung sige walang problema, basta importante matuloy lang yung matuloy lang yung alis mo. Ayun mga boss, napaalis ako ng Pilipinas, na pamasahe lang talaga pabalik-balik ng agency line na ginastos ko. So wala akong ginastos sa medical, lahat wala yan. Sinorder lahat yun ng employer dito. Nagpadala yung employer ng papadala yung employer ng pera para pang gastos. Tapos yun yung sahod talaga dito. Meron kang yung pinirmahan mo na kontrata, yan yung basic mo talaga. Kagaya ko, sa akin ngayon, dati 2,300 talaga, 2,300 yung sweldo ko, ngayon 2,500 na lang siya. Naging 2,500 na kasi tinaasan. Tapos meron pang 300 allowance na monthly na bukod na binibigay sa akin. So bali, sa sahod ako, yung basic ko, sa sahod ako ng 2,500, tapos may 300 na may binibigay pang 300 na para sa pagkain. So bali 2,800 yung nare-receive ko. Tapos yung overtime, tapos yung mga overtime pa. So yung basic mo talaga abot ng mga 37,000. Tapos yung mga overtime mo, yung allowance pa, siguro abot din ng mga 40 plus. Mga 40 plus din yung maika mo mga boss. Tsaka yung trabaho namin dito, technician, sa aircon kami. So di may iwasan yan mga boss, lalo na dito kami sa mall. Di may iwasan yan, yung mga trabaho sa labas. Meron talaga yan. Meron talagang makikisuyo dyan. Meron talagang papagawa sa'yo. Kaya labas pa yung mga boss, iba pa yun. Yun lang mga boss, sana makatulong yung mga nasabi ko sa mga gusto rin mag-apply dyan. Sana may makuha kayong impormasyon sa nasabi ko. Salamat mga boss, hanggang sa sunod.